Welcome to our channel, MGR Vlogs. Ayan, so kung nabasa nyo na yung title ng video na to for today's video, i-share ko sa inyo kung paano ako gumagawa or ano ba yung mga typical na ginagawa ko kapag nagke-create ako ng content. And ngayon, meron po akong content for today's video. And i-share ko sa inyo kung ano yung usually na ginagawa ko. So, huwag na natin patagalin. First po is, iniisip ko muna yung magiging setup ko. Depende sa content na gagawin ko. So, yung gagawin ko ngayon tutorial, regarding siya sa gaming. Ayan. So, yung gagawin ko na content ngayon. So, sana mabilis ko siyang matapos kasi depende yun eh. Depende. So, ngayon, dahil tutorial siya most of the time, sa computer po ako gumagawa ng content. So, ang gagawin natin, ibubuksan ko muna tong PC. Pero hindi ko naman sinasabi sa inyo guys na ano ha. Yan, naka-open na siya. Hindi ko naman sinasabi na sa computer kayo gumawa ng content. Depende po sa inyo kung ano yung resources na meron kayo. So, depende talaga yan sa inyo. Minsan naman, kapag ang content ko is mga short videos lang, dito na lang sa cellphone ko ginagawa. Tapos, ine-edit ko lang siya sa CapCut. Or, ine-edit ko siya sa KineMaster. Kasi yun po yung mga ginagamit ko na pang edit sa aking mga videos. And then, sa pictures naman, it's either PixArt or minsan Canva. Doon ako gumagawa. Pero most of the time, PixArt yung ginagamit ko. Or, gumagawa rin ako ng thumbnail mismo sa CapCut. Kapag nag-edit ako dito sa computer, nitong mga nakaraan kasi, simula nung natutunan ko yung CapCut PC nga na kinuwento ko sa inyo. Doon na rin ako gumagawa ng thumbnail. Tapos ini-screenshot ko na lang. And then after that, ita-transfer ko siya sa phone. Dito, itong ginagamit ko ngayon na pang video natin. Tapos, ine-enhance ko na lang siya. So, yung app na ginagamit ko is ito. Ayan, yung Remini. So, natutunan ko yun kay Sir, kay Sir Rich Tips. Oy, shout out sa'yo, Sir Rich Tips. Sa kanya ko natutunan yung Remini. Parang sa kanya. Para sa kanya. Naalala ko sa kanya ko natutunan yung Remini. So, anyway, yan. Ginagamit ko yung Remini app na yon pagka gusto kong mas crisp yung thumbnail ko, mas malinaw, mas ma-enhance niya yung color, background, and everything. So ngayon, ano ba yung mga susunod na gagawin ko? Maligo. Pero ayoko maligo. Tinatawad ako. So ang ginagawa ko dyan guys, ito mag-ilamos lang ako, magtututbrush, pinaprepare ko muna yung sarili ko. Tapos, yung iba, kapag gumagawa sila ng content, nagsusulat sila ng mga notes. Ako kasi, more on kasi ako impromptu. Ibig sabihin kung ano yung pumasok sa isip ko, yun yung sinasabi ko. Sa akin kasi mas doon po ako komportable. Kasi kung magsusulat pa ako parang for me, mas mag-google pa ako ng mas maraming oras. Basta iniisip ko na lang kung ano yung magiging flow ng aking content. I-open ko tong sound card. Ayan, tapos meron na rin siyang headset. So, nakaset up na yan guys. Kasi itong microphone na to yung gagamitin ko mamaya pag nagsasalita ako. Dahil nga gaming yung gagawin ko ng tutorial, di ba? Kukunin ko tong kukunin ko tong wire ng aking charger. And then after that, i-connect ko siya dito guys. Wait lang Ito is i-connect ko dito. Wait lang. Hindi ko kasi alam kung anong tawag dito guys. Nakalimutan ko na. Yung ganito. Yung ganito siya. Ito. Nakalimutan ko na kung anong tawag dito. Binigay lang to sa akin ni Sir Rich Tips before kasama nung itong bracket na to. Ito. Ayan. Ito. Kasabay niya. May vlog ako niyan actually dito sa second channel ko. So, ang ginagawa ko, yung wire ng charger, ito, is i-connect ko sa cellphone ko, di ba? Kasi yung game na tutorial na, basta yung video na gagawin ko kasi dito sa cellphone. So, I have to connect this wire doon para mag-connect siya dyan sa PC. And then after that, wait lang, baliktarin ko yung camera. And then after that guys, di ba nakakonect na to sa cellphone. Like for example, i-click ko na tong app na ginagamit ko dito sa PC ko. Etong, pakita ko sa inyo. Ito siya. Ayan, yung My Phone Mirror 2. Para yung phone ko is mami-mirror siya dito. And then, i-connect ko siya mamaya sa Prism. Ipapakita ko na lang mamaya. So, i-yes natin siya. So, ayan na yung lalabas. Tapos, dalawang option yan. Meron ditong iOS tsaka Android. Since na yung cellphone ko is Android, i-click ko lang yung Android. And then, kailangan nakakonect yung, eto nga, dito. So, dahil ginagamit kong pang-vlog yung cellphone, so hindi ko na masyadong may papakita. So, anyway, and then after that, naka-prepared na yan. Then, i-click ko naman itong Prism. Ayan siya. Ito na siya. So, meron siyang update. Wait lang guys, update ko lang. Ayan. Tapos, yes. And install. So, yun na guys. Tapos na. So, i-click na natin itong start button. Ayan. So, na-open ko na yung Prism ko. Dito ako magre-record ng aking video mamaya, yung content natin. So, nakaset kasi ito sa, live stream. Pang gaming na yung setup nito. Hindi pa lang ako nakakapag-live. Mapapansin nyo, walang camera, So, punta tayo dito sa Prism Lens na app. Ayan. Hello. So, naka-background, naka-remove background ako. So, i-click ko lang tong original. Ayan. So, hello guys. So, naka-open na yung camera ko. Si-set up ko lang to guys. And gaya nga ng sabi ko is, nakaset to for, live streaming, no? So, ang gagawin ko dyan, para magamit ko siya for recording, mag-a-add lang ako dito ng, ng scene. So, like for example, pangalanan natin yung scene natin ng, tutorial. Okay.
And then, okay lang. So, may bago na ulit akong scene, no? Ayan, so wala pa siya. And then, mag-a-add source lang tayo dito, guys. Ayan, so, kung sanay na kayong gumamit ng OBS, kung medyo familiar kayo, medyo magkakaroon na kayo ng idea kung ano yung i-add nyo dito. And then, nahanapin natin tong video capture kasi yan yung camera. Ito, camera prism, then okay. Ayan, diba? And then, ililipat ko na siya dyan. Ayan. And then after that, kung gusto kong i-edit yung camera ko, kung gusto kong mas i-blur pa yung background niya, pupunta lang ako dito, tapos isa-set ko lang to. Ito kasi yung pang ano niya, blur. Ayan. Kung medyo gusto kong i-blur siya, ganyan yung gagawin ko. Tapos dito naman sa prism, kung gusto ko na mas i-enhance pa, so pupunta ka lang sa properties. Ay mali, pupunta ka lang sa filter, right click tapos filter, then makikita mo yung mga filter dyan. Kung gusto ko na mas i-sharp pa, so dadagdag ko dyan. Tapos kung gusto ko naman na i-color correction, like for example, yung contrast, brightness, ayan. So dyan po ako nagtitimpla ng color ng camera ko. Ayan, so hindi kasi ganun kaganda yung camera ko, guys. Mumurahin lang kasi yung camera na gamit ko. So dyan ako nagtitimpla. Ayan. So pagka nakaset na yan siya, i-ready ko na yung microphone, itong sound card, headset, ilalagay ko sa tenga ko yan mamaya para naririnig ko yung sinasabi ko or yung pagsasalita ko dito sa microphone. So kapag nakaset na siya na ganyan, guys, feeling ko wala na akong i-adjust, wala na akong i-ready. Yung next naman na ihahanda ko syempre yung sarili ko. I have to be presentable sa video, sa vlog, or basta sa mga content natin, lalo na kung tutorial, i-ready ko yung sarili ko. So, most of the time, ginagawa ko, naghihilamos ako, or baka maliligo ako. Kahit hindi nyo ako naaamoy sa video, ginagawa ko yon para mas maging komportable din ako sa pag-upo ko dito. Kasi, syempre, kung mag-video ka ng almost an hour, mas maganda komportable tayo, diba? And then, nakabukas nga yung aircon dito, pansamantala. Pag malamig na, pinapatay ko naman na yan para hindi masyadong mainit. So, magbibihis ako, maghahanap ako dyan ng mga damit ko, basta dyan. Maghahanap ako dyan ng damit ko na babagay dun sa, sa klase ng content na gagawin ko. So, since gaming siya, mag-iisip ako ng pwede kong i-attire. Ganon. And then, after that, mag-start na akong record dito. I-adjust ko lang ng konti yung sa camera kasi medyo maliit siya. So, medyo papalakihan ko lang ng konti. And then, kung may i-adjust pa ako doon, yun na. Tapos, habang nakaupo ako dito, iniisip ko na yung intro ko doon sa video ko para mas maging catchy siya. Bago ko mag-record ng video dyan, nagbe-brainstorming na ako, kinakausap ko na yung sarili ko. Kinakausap ko na yung sarili ko kung ano magiging intro ko, ano yung magiging flow. Tapos, yun nga guys, kung medyo hirap kayo sa impromptu na klase ng vlog at mas gusto nyo na may sinusundan kayong notes, gawin nyo yun. Okay, gawin nyo yun. Kung saan kayo mas komportable at kung saan kayo mas madadalian sa paggawa ng content ninyo. Minsan nga, nakatulala pa ako dyan, nag-iisip ako ano kayong susunod ko na gagawin. I-stop ko muna yung video, ipopost ko muna, and then after this, ako nagko-continue. So yun lang guys, yung ginagawa ko pag nag-create ako ng content. Paulit-ulit lang naman, sinare ko lang din sa inyo para magkaroon kayo ng idea, and if ever, baka meron ako na ibigay sa inyo na tips na pwede nyo ma-adapt, pwede nyo rang gawin. So ngayon, ang gagawin ko na muna, mag-aayos muna ako guys. Gaya nga na sinabi ko kanina, magkakalkal ako ng damit dyan, kung ano yung magiging attire ko. So, I'll be back. A few inches later. Alam nyo ba, nabuhusan ko yung ulo ko ng tubig, kumuha ko ng tabo, instead na ilamos ko siya sa mukha ko, ibinuhos ko siya. Ibinuhos ko siya sa ulo ko. Ayun tuloy, nakawego ako ng wala sa oras, natagalan tuloy ako. So anyway, ito yung nakalkal ko na damit guys. Ayan, so halos lahat kasi ata ng damit dito, isuot ko na siya sa video. So ito na lang. Ayan, and then, magsusuot na lang ako ng ganito dito mamaya. Papatuyo ko lang ako ng hair ko and bala kong magkulot. Ayan, tapos magsusuotin ko tong aking Idol Lace na may MGR official. And then, ang gagawin ko ay mag-skincare muna ako. Ayan, PN Skincare guys yung gamit ko. Kukuskus ko sa aking face and then magli-lip balm ako, susuklay. Tapos maglalagay ako ng konting kilay. Regalo lang to sa akin. So yun lang. Tapos papatuyo ng hair kasi nabasa. Available to guys sa TikTok shop ko. So kung gusto niyo ng ganito din, nag-promote. Kung gusto niyo rin ng ganito na toner na hindi nagbabalat sa mukha, literal hindi siya nagbabalat sa mukha. Hindi rin siya mahapde. And then at the same time, nakaka-lighten din siya ng face. Pwede niyo i-try to or suggest niyo sa mga girlfriend niyo kung may mga nanonood na lalaki diyan. Ayun, ang dumi yung. Hindi niyo lang kita pero ang dumi. Naligo na ako niyan, guys. Pero nakakatulong tong toner para mas ma-cleanse pa yung ating face. Kasi may time minsan na hindi natatanggal lang basta sabon lang ganun. Ayun, ang dumi oh. So yan, saglit lang naman ako mag-kuskus, tapon ko na yan, tapos tatabi ko na to. Papatuyuin ko lang muna yung face ko kasi medyo basa pa siya. Ayan. Tapos, i-ready ko na yung cream na gagamitin ko sa itong day cream. So kasama to sa guys, sa pag-create ng content. Kasama sa pag-create ng content. Kasi, di ba, you have to prepare yourself para, looking good ka naman sa video. Ito guys, maganda din to, Sales Lady na lip balm. Na may na siya, meron na siyang kulay. Hindi siya lipstick ha, lip balm siya. Nakakatulong din siya moisturize ng lips mo. Kung meron pang mga sugat sa bibig, pwede din. Yan lang yung ginagamit ko. Hindi talaga ako nagli-lipstick.
And then after that, magkikilay lang ako konti. Hindi naman ako super expert pero natutunan ko lang paunti-unti. Simula nung niregaluhan ako nito, shoutout kay Messi. Kapatid ni Tarty, niregaluhan nila ako nito. Tapos yun, maglalagay lang ako ng konti dito sa aking kilay. Hindi ko alam kung may kakaroon ng pagbabago pero ayan. O diba? Hindi ko alam kung napansin nyo pero kahit pa paano, o diba? Nagkilay sa vlog. Sa kabilang side naman, o diba, tumatawag na naman yung aso namin. Narinig nyo na guys. May bago kasi kaming aso. Wala pa siyang pangalan pero ang tawag namin sa kanya Liit kasi nga maliit siya. Tuta pa lang siya. Kulay puti din parang si KitKat. O diba? Hindi ko alam kung meron bang difference. Though hindi naman siya makikita sa vlog, yung kilay ko na to kasi nakasalamin ako mamaya. Ingay ng aso namin. Partida kumain na yan. Super takaw niya, grabe. Ayan, pwede na siguro yan. Okay na yan, guys. Medyo may ano na siya, meron na siyang korte. So ngayon naman, maglalagay na ako nitong maingay ng aso namin. Maglalagay na ako nitong cream. Ay nako, paano na mamaya sa video? Paano na sa video? So ito guys, ano siya, day cream. So meron siyang SPF 50 sunscreen para ma-protect yung ating skin. Hindi ako lalabas, ito lang ako sa loob. Pero naglalagay pa rin ako ng sunscreen para mas maprotektahan yung ating skin. Wow na, beauty guru yan. Ano ba talagang tong vlog na to? Tutorial ba to o ano? I-share ko lang sa inyo yung mga ginagamit ko. And ganito po talaga yung usually na ginagawa ko guys. Kahit na hindi ako nakaligo, basta naghilamos ako, naglinis ako ng katawan ko, ng sarili ko, nag-aayos ako. Nag-i-skincare ako. At saka vlog ko to, no? O di ba, yun ang aso namin. Minsan lang naman tayo mag-vlog dito sa ano. Dito sa second channel ko, minsan lang ako mag-vlog dito. Minsan lang din ako mag-share ng mga ganitong ganap sa buhay. Alam mo yun. Okay na. And then after that, tatago ko na to, pati yung mga bulak. At ito siguro to, lalagay ko na lang din siya dito para isahan na lang din sila. Pati ito siguro, pag samasamahin ko na sila dyan. Ayan. And then magpapatuyo na ako ng hair ko kasi basa. And then mamaya ikukulot ko siya. Then kapag feeling ko kontento na ako sa itsura ko, ayan na, pwede na ako mag-start mag-vlog. Meanwhile, So magsa-start na ako magpatuyo ng hair ko guys. Naririnig nyo sa video, medyo malakas yung ano ng hangin. Actually, may blower ako eh. Regalo din sa akin yung December nung hipag ko. Teka nga lang, gamitin ko nga yun. Taran! Ito yung blower. Mini blower siya guys. Gamitin ko nga to para mas mabilis. Patayin ko lang yung electric fan para hindi sila magsalubong. Ito nga lang mas maingay to guys. So, diba? Mas madaling matutuyo ang aking hair. So yun na guys, tuyo na yung aking hair. Lilipasin ko muna siya para makapag-dress yung aking hair bago ko siya ikulot. Meron akong video na ano, yung tutorial ko dun sa yellow warning. Medyo nakakulot kasi yung hair ko doon. Isang beses ko palang nagawa yun. Itong content na gagawin ko is nakakulot din yung aking hair. Ito na guys, magkukulot naman ako. Ipo-portion ko lang yung aking hair. Tulad lang din ng ginawa ko dun sa video ko tungkol dito sa pangkulot. So madali lang naman siyang gamitin. Ganyan-ganyan lang siya. Yun nga lang guys, madaling matanggal yung pagkakulot niya kasi wala naman ako nung yung mini-spray na ano tawag doon? Hairspray. Pero okay lang kasi hindi naman event yung pupuntahan natin guys. Maggagawa lang naman tayo ng video. Kaya okay na to kahit nasaglit lang yung pagkakulot niya. Para lang maiba. Alam mo na. Tapos uulit-ulitin nyo lang sa lahat ng part ng hair nyo. Tapos yun, nakulot na siya. Ganun na siya kadali. Mura lang to guys. Pwede nyo rin pang gift. Di ba malapit na yung February? Gift nyo sa mga girlfriend nyo or sa asawa nyo. Lalo na kung mahaba din yung hair nila katulad ko. Pwede nyo itong ibigay. Order na kayo sa TikTok shop. Pag gagamit kayo ng ganito guys, if ever na makabili kayo, mag-ingat lang kayo dito kasi super init niya. Ayan. Ayan, ano na yung hair natin. So, I think okay na to guys. So, pwede na tayo mag-record ng video. a few moments later. Hi guys, so ito na yung ating final look. Wow naman. So, okay na ako dito sa aking look. Habang kulot pa siya, kailangan ko nang mag-record ng video. So, yan, naka-ready na yung ating camera dyan. Pag-screenshot na rin ako ng magiging thumbnail ko. So, wait lang, pakita ko sa inyo. Ito yung possible na maging thumbnail natin. Ayan. Tapos, or ito. So, yan yung pinagpipilian ko. Yung pa pala guys, isa pa pala sa mostly na ginagawa ko kapag ka nag-create ako ng content, lalo na kung dito sa computer. Ang ginagawa ko kasi is nagpipicture na ako, nagtitake na ako ng pwede kong gawing thumbnail habang fresh pa yung look. So yun yung mostly na ginagawa ko. And then, mag-shot ako ng sobrang dami tapos pagpipilian ko siya. Yun. So before ko na ipakita sa inyo ngayon is nakapag-shot na ako ng marami. Screenshot yun guys from Prism Lens. Ito. Yan. Yung Prism Lens na yan, meron kasi yan siya ditong screenshot. Ayan. So, nag-ano lang ako dyan,
It's para ka lang nagsi-selfie. So parang gumagawa ka lang ng mga iba't ibang klase ng emotions. Tapos ikaw, kayo bahala kung paano yung magiging itsura nyo dapat dun sa thumbnail niyo kasi isa rin yan sa importante guys yung thumbnail. Huwag nyo manang isipin guys yung mga views ha, lalo na sa mga bago. Pagandahin nyo lang yung video ninyo and also yung thumbnail. Pag-isipan nyo yung mga descriptions, mga tags, mga ganon. And kung hindi man marami yung views sa ngayon ng mga kine-create ninyong video, as long as alam mo naman sa sarili mo na quality siya or maganda siya, presentable. Kumbaga para sa inyo, pasado na yung content na ginawa ninyo, okay na yun. Kasi sa akin naman, based sa experience ko, yung mga matataas kong views sa main channel ko is years bago siya nag-boom, bago napansin. So, huwag kayong mawala ng pag-asa. So anyway, dami-dami ko na naman sinasabi. So magre-record muna ako guys and I'll be back. Much later. Hi guys! I'm back. So kakatapos ko lang mag-film or mag-record ng ating content for today. And medyo natagalan ako kasi naglaro pa ako. Para may pakita ko yung gameplay nung ginagawa kong video. So of course, nag-sample game ako. And luckily, ay victory naman yung kinalabasan ng ating game. So may bagong update ang CapCut guys. Ayan. So ina-update ko pa siya. And then after that, ilalagay ko na dyan yung mga na-film ko na video. And then magsa-start na ako mag-edit. So pag-edit naman guys, dyan naman tayo matatagalan. So syempre, dyan tayo magka-cut, dyan tayo magti-trim ng mga unnecessarily sa mga video natin na hindi na kailangang sama pa sa ating video. Anyway, ayan na guys. I-restart ko na daw siya. So wait lang. I-restart lang natin. Ayan. And there you go. Okay na siya. So, pwede na akong mag-start mag-edit dito, guys. Kung tatanungin nyo naman ako kung gaano katagal, depende talaga siya, guys, eh. Sa haba nung ni-record ko na video, marami akong ika-cut and trim doon para mas maging pulido yung video. Siguro abutin ako neto ng ng mga isang araw mahigit. Minsan 2 days pa nga guys yung inaabot. Kasi bago ko i-publish yung video sa YouTube, dapat pulido na talaga siya. Tapos dapat meron ka na ring thumbnail. So, doon pa ako mas natatagalan guys sa paggawa ng thumbnail. Dahil medyo maarte po ako pagdating sa thumbnail. Kaya marami po akong mga, marami akong mga trial. Marami akong mga sample. Minsan inuulit ko, paulit-ulit, ganyan. Kasi pag hindi ako satisfied doon sa thumbnail, parang feeling ko para sa sarili ko, hindi ako magkiklik doon sa video na yon, inuulit ko siya. Diba, gaya nga ng sabi ko sa inyo, before pa, sa mga live streams natin, tsaka sa mga videos natin na isa ang thumbnail sa importanteng content na meron dapat sa mga videos natin. Kasi yan yung nagsisilbing profile picture ng ating videos. At yan din ang unang nakikita ng mga viewers. So kung boring yung thumbnail mo, hindi siya catchy, of course, hindi sila mapapaklik sa video mo. Ang importante kasi dyan guys, mapaklik natin yung mga viewers sa video natin kasi doon magsisimula yung engagement. So that's all for today's video muna guys. Medyo pagod na rin ako kasi 2 video yung ginagawa ko. Eto at saka itong content natin, yung ating tutorial. So medyo pagod na rin ako, magpapahinga na ako. And magpapalit ako ng damit siguro kasi para mas comfortable ako. Tatrabahuhin ko na itong ginawa kong content para ma-edit ko na siya, masimulan ko na siya. And siguro by Wednesday or baka bukas, Tuesday, ma-upload ko na to. Depende guys kung satisfied na ako dun sa edit ko at saka nakagawa na ako ng thumbnail, pwede ko na siya i-upload. And that's all for today Buna guys. Thank you so much for watching. Hopefully kahit papano nagkaroon kayo ng idea and may na-share ako sa inyo na makatulong din sa inyo in the future if ever na gusto nyo rin pong mag-create ng mga contents. So yun lang. Kita-kits tayo sa mga susunod natin na video and live stream sa main channel. Always kayo mag-iingat and God bless. Bye!